Once again mga buddies, Team Padato Treasure Hunter. Andito tayo ngayon sa area ng Team Dagupan. Andito tayo sa barracks nila. At kararating lang natin. So baba tayo dun sa site nila doon sa area. Check natin yung pinapagawa natin nung nakaraan. Kumustahin natin kung nasunod man nila yung binili natin sa kanila. Bansay mga buddies, Team Padato Treasure Hunter. Tara, samahan nyo ako sa baba sa area nila. Puntahan natin, check natin. So yan mga buddies, welcome back sa YouTube channel mga buddies. Once again, Team Padato Treasure Hunter. Ayan yung araw na to, dito tayo ngayon sa Team Dagupan ulit. Check natin ulit bago tayo magbalik sa Manila. Ayan yung operation nila. Ayan. Kaya baba tayo mga buddies, mamaya dyan sa baba, tingnan natin. Mga buddies, dito tayo ulit ngayon sa team ng Dagupan. Bababa tayo ulit dyan sa baba nila. Ayan. So tara, mga nasagin na Team Padato Treasure Hunter. Baba tayo ulit, bansay. Ayan mga buddies, once again, dito na tayo sa baba. Ayan yung mga puging lalaki. Ayan, so so dito na tayo sa baba. Ayan, check natin doon sa pinakadulo. Ayun. Ayan, yun. Check natin yung kanilang ginawa nung nakarang linggo. Dito tayo sa bato. So ayan mga buddies, tara, let's go. Hirap. Hindi makatayo tuloy kasi gawa nung may ano. Sana ka nakatayo ka. So, ayan na. Wala din siling. Hindi naabot pala. Delikado. Dito. Titimbaran namin ka. Ha? Gaya to sa kabila. Timbaran na natin yan. Delikado Walang blower sir, hindi rin ko ba yung blower? Maingay sir, mamaya na po. Ayaw, meron. So, yan mga buddies. Yung target natin. So, sino may galaw nito? Wala. Kayo lang? O dati pa? Dati na yan, tinanggal lang namin yung simento. Yung ano? Yung bumulwak tubig. So, Ay, umabot. man-made yan. Yan ang ginawa nila. So, kulay pink na yan. Yung sa baba, tinipak ko yan. So, nakatabon siya. So, yan mga buddies. And, ang laki ng naka-okit dyan sa simento. Ayan. Nakatapas siya. Tapos ito, nag-liter wise siya. Ayan. 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 Itong simento ito mga buddies. Ayan. Simento yan. So, ibig sabihin, yung design nito, yung layout nito mga buddies, kakaliwa na tayo dito. So, ito, parte na yan, malambot yan dyan. Ito, matigas yan. So, yan, nakatuko din yan dyan. Yan ang pader na susundan natin. Papasok doon sa kaliwa. So, ito mga buddies, ay direksyon yan. So, yan. Ibig sabihin, paliko ka na yan. Ganyan, patapas ka dyan, paliko ka na pasok sa loob. So, kailangan natin, mayroon tayo dito kukunin. Kung makikita nyo ito, ito na yung pinto dito. Ayan. 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 So, makikita yung alignment nito. Dito ang tapas natin ito. Ayan. So, dito. Ayan siya. Mula dyan. Sagad dyan sa pader na to. So, tingnan natin mamaya. Ito yung nakita natin na si Chrissy. Ayan mga buddies, man-made yan. Nakaano talaga yan sa simento, sa pader. Ito yung pader na babanggain. At kakaliwa na tayo. So, yan mga buddies. Hindi natin gamitan natin yan ng gamit. Ang gamit na natin ngayon dala. Hindi natin nadala yung Japanese one.
So ang mga dala natin gamit, yung mga aura meter lang at sa downsing rod at saka scanner na locator. So magkaparehas lang yun sila. Nakakaiba naman na Japanese one ay anti-decoy. So ngayon mga buddies, nandito na tayo pumasok na tayo sa malapit na. So mayroon tayong nakukuha dito ng mga HTM na bato dito mismo na yun ang nagsasabi na nakaturo daw dito. So tingnan natin yung nito. May salitang kulay. Ayan. So yan mga buddies, papakita ko lang sa inyo ang HTM na to. Ayan. So parang siyang sombrero pero may letter C yan sa dyan. Ayan, may letter C. May mga kanji. Ayan. So ito mga buddies, papaliwanag ko lang sa inyo. Kung ito nagkaroon ng buntot ay ito ang tinatawag na mayroon siyang poison o bomba. Ito ba kung mayroon na mushroom ito kung mayroon to buntot, pero wala siyang buntot, ito ay sukat lang nung sa loob. Yan. So ito kung titingnan natin. Yan wood element yan. Metal element. Ayan. Metal element yan. Pero siya sa wood element. Naka-alignment. So ito naman yung mga bodies. Ang paa na nakita. Bago yun. Ito naman. Nakaharap siya dyan. Nakakunik yan. Paa yan mga bodies. Yan. Nakikita nyo ba? Ano nakikita ko? Dyan sa So yan May simento pa siya na kakaiba dyan. Kapasok sa loob. Pero titignan natin yung hiwa. Ganyan bang itsura nito? Ganyan. So tingnan natin yung hiwa niyan. May pattern nga tayo dyan paklasin. Kung saan yung nakaturo yung kanyang slide. So doon din tayo kakaliwa. Ayan. So yan mga buddies. Konting tip lang natin sa atin. Sinukat na to ng kasamahan natin. Yung sukat niya. Ayan. Yung mga HTM na tinatawag. Na headed trail marker. Sa yan mga buddies, hindi pa natin nagamitan ng gamit. Yung gamit natin, hindi yan siya tuturo doon, kundi iikot yung pabagyan ng pakaliwa. Kasi nasa kaliwa yung target. So i-verify din natin sa alignment natin ng compass kung saan siya nakaturo. Ayan. Kaliwa tayo ng 45 degrees sa wood element. Okay? Yan mga buddies. Ayan asimut siya ng metal element at saka sa wood element. So 45 degrees. Kaliwa tayo dyan mga buddies. Ayan yung natin. Gamitin natin na gamit ng una-una ng measuring. Kasi hindi natin dala yung Japanese one. So nasa pagawaan pa. Yung natin, dowsing rod, yung natin, yung aura meter, nasa kabilang site din, ginagamit nila. So hindi natin nadala, yung dala lang natin ngayon, yung mga electrical na electronics, saka yung mga sinaunang gamit na measuring at saka dowsing rod. So yun ang gagamitin natin dito. So yan mga buddies, hindi ko pa yan na-check, pero check na ang sinasabi ko na, nakakaliwa tayo ng bahya dyan ng 45 degrees. Ayan. Hawakan mo ang tanggol, ganyan lang. Yan. Ipantay mo lang kasi wala yung hawakan eh. Ganyan lang yan. Pag mo takpan yung camera, ito ka. Kamu naman ang kita. Yan. Yan. Yan yung kamukha ko. Saan yung body? Hindi, tulong na. Ito, pag sa bomba to, bago kayo mag-banat, iwan ko sa inyo para may guide nyo dito. Ganyan nyo muna. Yan. Para mayroon kayo makitang metal dito. Ayan. Yan nyo lang. Dikit mo lang. Pag mas natumunog yan, ay at least naka-aware kayo na mayroon siyang metal na nahigop. Pero papalitan na lang ng baterya ng para bago. Yan lang. Ang metal. Yan o. Tunog yan siya. Hindi gagamit naman dito ba? Gagamitan naman natin ng dowsing rod. So ito mga buddies, ang sirat muna gamitin natin bago natin gamitin yung lock hook na scanner dito. So makita natin, sinasabi pa lang natin na kaliwa tayo ng 45 degrees. Hindi natin na maasa tayo sa gamit agad. Kailangan mabasahin muna natin yung kanyang alignment, saka secrecy, saka yung mga HTM na nakukuha sa
isang operation bago tayo mag-detect ng gamit. Kasi yung gamit, verification lang yan na tumama ka doon sa pagbasa mo ng mga secrecy, mga code secrecy. Ayan mga buddies, gamitan natin ng bouncing rod, yung mga sinaunang gamit. Ayan. Ayan mga buddies. Kumaliwa na siya. So, tatapat natin dito, dadalit na natin. Saan yung ano niya? Nandoon na sa sintro. So, kakaliwa talaga mga buddies. Ayan. So, sanawan yung ano natin, yung measuring. Measuring naman natin gamitin natin. Makati, I'm a treasure hunter in the Philippines. Ayan, mga buddies, gamitin natin yung itong tinatawag na measuring. So, tingnan natin, sinabi ko nga, kakaliwa tayo ng 45 degrees. Wood element ay, ayan, wood element yan, direction yan. Tapos, asymuth siya ng metal element. May ganyan din ba? So, yan mga buddies. Ano natin? Bahay. Ng measuring. Inigin kamay ko, di natin didikit sa padir. Kulang sa tuwa ito. Kulang sa Alfonso. Alfonso. Ayan. Inig yung kamay. So, hintayin natin yung aura niya. Ayan mga buddies, kaliwa ang tuturo niya. Tulad nga na sinabi natin, nag 45 degrees tayo, kaliwa. Ayan. So hindi yan ginagalaw mga buddies ha, yung kamay ko nakadikit na yan sa pader mismo. Ayan, pumalo siya ng pakaliwa. Ayan, pakaliwa buddies, 45 degrees. Masok tayo dyan. So, tingnan naman natin ang black hook. Dalawang gamit na nakuha natin. Ito natin dalawang gamit. Ito naman yung black hook. Labig. Kaya po kasi dito. Ayan po. Tapos na to ito. Labig pala dito tanggol. Lamig Lamig sa pisto. So yan mga buddies, natin ng Black Hawk na scanner locator natin. Na-scan nyo yung sa loob. Ganun din, kaliwa din ito, ang turo nito. So natin ang rings natin ng 5 meters. Deep natin ng 3 meters. Yan. So, iscan natin ang pool. 99%. Ayan mga buddies. Ano natin ang gold. Yan. So, siyempre, ground balancing muna natin para makuha niya yung detection doon sa tanong. Ang paggamit ng mga buddies, kailangan ay ground balancing mo muna kahit mga seconds para makuha yung balancing, yung detection niya doon sa loob. Ayan, saka natin ituturo. Ayan mga buddies. So,
45 degrees. Ayan. Yan o, yung tinuturo niya yung sahig niya, sasabi ko sa inyo. Ito yung bato nga, oh, may HTM na nga dito. Oh. Yan, oh, nakaturo din yan. Ganun siya dito. Naka-slide. Naka-slide din siya. Ito ang tawag mo kanya. Kaliwa. So yan mga buddies, kaliwang tinuturo niya dito ko kadigas pa sa dyan. So pag pumasok kayo dyan, ipantay nyo lang dyan, dyan, pantay mo lang to. Yan, pantay mo lang yan. Para gawin mo padir yan dyan. Pantay mo pa dito. Ka dyan. Ito yung makikita nyo dito. Alignment niya. Bawas outing ko na yan. Oo. Tanggalin ko na. Tanggalin mo na yan. Sagat mo na yan. Basta dyan, ipantay mo na yan dyan. Pantay mo na. Yan kasi ito, nakaganon ba to? Nakasilip, nakatukod yung tamo nito nakatukod dyan. Huwag mong galawin yan doon. Ito lang, ito sa ipantay mo lang dyan pag ganun. Parang ganito. Ito kasi yung tabo dyan nakaganyan, nakatukod lang siya. Yung kaldera para maluwag, pasok ka na dito, pagkaliwa dito. Mga 3, kahit may ganito makalaki lang siguro, mga 3 feet o 4 feet ang lalawak. Ganyan. So kailangan talaga may ano to. Timber. Mayroon siyang ano, tawag nito, may ceiling. Ito kung makikita mo yung tigas na to, yung flooring na to na inalaw nila. Ito, parang ito yung pader nila na papasok sa loob, mga ganyan na ganyan. Pasok doon. So nangyari sa loob mo lang yan dyan. Kung nga pwede, ipantay mo na lang yan dyan. Ito, sama mo ipantay para hindi siya ganyan. Baka biglang mag-collapse pa yan eh. Tapos saka na isa para may sama nyo pagtukod. Ipantay nyo lang yan para samahan nyo pagtukod pag ganun. So yan mga buddies, yan natin dito sa kanan kung mayroon siyang detection. Yan, so doon pa siya nakaturo, 45 degrees. Yan. Pag tinutok natin dito, mag-swing na siya dyan kasi nandyan yung fabric. Yan. Yan. Alin mo ba? Ito ba? Ito. So yan mga buddy, so dito, tingnan natin dito, atras mo na. Meron tayo dito patan, pasok dito. Tingnan natin ha. Daanan natin ng scanner. Pag umikot ka, kayang kita dyan.
Kasi nakalagay sa mapstone niya eh. Yan o. Subukan natin yun. Ay, hindi naman putikan naman. Yan. So, i-confirm natin ng ano yan, ng dowsing rod tsaka ano. Yan. Mabilis eh. Malapit na yan. Malapit mo yan. Pag magaling Malapit na yan. isang piece. Tatandaan. Tandaan mo dyan. Ano mo yan? Ito talaga. Yan o. Yan talaga. So, ano natin sa confirm natin ng dowsing rod tsaka ano. Hindi ka nung pasagata ka dito. Hindi ka nung pasagata. Yung sa steel mount, pagpasok nitong padero. Lapit lang yun lang. Ito yung nakalibid yun dito sa dyan. Oh. Simento yan ang ganyan, nakabilog, nakasimento siya. Ito na yung sinasabing pakaliwa. Pag pakaliwa ka, Yung pagpasok lang mismo sa... Buhangin pa to. hindi ko nang Ilibid laban. natin. Doon sa sinasabi ko na tinuro ko na ilibid. Mm. Na ilibid, nakalibid mo sa... Ang pogi ko. Talaga dito. Maliit lang ito nabilog eh. Maliit lang yung sa stone mount mo nakalagay. Ay, mali lang. Dimension natin. Hindi na patiritso nun. Hindi minsan yan. Mag-Alfonso ko naman sir. Parawan. Hindi ganyan yung kamay mo. Isa yan. Mas mahado na yata yung kamay mo eh. Dito, G. O si ito Jen. Yan.
natin to. Yan yung sentro niya. Kasama yung kan. Tsaka maralagyan mong grasa. Meron kang rasa yun. Yan na. Meron pa. So yan mga buddies, hindi natin yung ginagalaw. Naka-lock yung mga kamay natin. So ito yung size stone map kasi. Ito yung nakikita natin. So maliit lang siya. Maaaring bala lang ng nila pinaglagyan ito. O nilagay lang sa isang semento na maliit. Yan. Ano. So lakas ng ikot niya. Ibig sabihin malapit na yung target. Yan. So makikita nyo na steady lang yung kamay natin, nakalagyan, kusang umiikot lang yung bouncing, yung measuring na tinatawag. So yan mga buddies, ilayo natin yan dandahan. Guys, nakalalasin natin sa target. So kusang hihinto yan. Ang gagawin yan, papalo na lang yan doon, papunta doon sa target. Pagka huminto. So yan ang mga buddies, pag hinto nito, mangyari yan, papalo yan doon mismo sa target. Yan. Yan, so malakas yung hatak niya. Kasi nga malapit lang. Thank you. So babalik natin. Yan natin kung ano pinaglagyan nito, o jar ba to? Ayan. Ikot ka ulit. Ayan, palakas ng kanyang ikot. So yan mga buddies, nakita nyo na yung detection ng trabaho ng measuring. So kahit na wala nga tayong Japanese one, mayroon tayong mga interval na mga gamit na iba. So yan mga buddies, ito yung natin, baka jar lang ito o di kaya ibinalot sa semento, may ilang piraso yung ano natin kasi wala tayong gamit ng na dimension na natin sukat, pero yung isang piraso hindi natin na dimension sa measuring. So ito subukan natin kung bar nga ito. Natin ang pagitan. Pagitan dito sa gitna. Iikot. Wala to, mga siguro jar to, di kaya gold coins, may halong na gold bar na maliliit yung tag 6 kilos ang isang maliliit lang ganyan sa gold coins. So, tingnan natin yan, sige, ispirahin nyo lang yan, sana hindi yan kamot, hindi yan putik katulad sa taas. Hindi na. Talan dito na sa baba eh. Tingnan natin, sa muna natin, Hirap na namang pinagdaanan ay. para tinahin natin yan. Gawin mo na ba? Ano mo yung jack ka mo? Mag-i-level nyo doon sa sa height na sinasabi ko para makita natin yung ground niya. Yan kasi yung nakaano sa mapa. Kasing kapal ng balbas mo. Ang pagmumukha mo. Ang lol. Sige, yan.
ayan mga buddies, pakita ko sa inyo yung detection ng measuring, yung trabaho ng measuring. Ayan, dito nga mayroon tayo dyan maliit na subject. Kasi nga dito, sa stone map niya dito sa pagpasok, mayroon dito sa bandang kaliwa. So ito na yung mga buddies yung tinuturo niya. Naway hindi yan liquid na nilagay na para pang ligaw doon sa ano. Sana ito yung panggastos para doon sa kaliwa na 45 degrees. So yun mga buddies, kung baka pa lang sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na dyan para ma-update mo lahat na area na pinupuntahan ko. Bansay, tigpa na ito, Treasure Hunter. Tayo, akit na tayo sa taas, mainit.